Okay, so maulang hapon sa lahat, 'no? Grabe, sarap ng Maulan panahon. sa inyo? Matulog Sa na lang, amin ano pa lang, baka mamayang gabi pa. Okay. yun. Medyo umuulan, chill, tapos kaaraw, pero yun, maganda, maganda yung weather. Parang ang sarap matulog. Ayan, kamusta po ang lahat? Happy Friday! Grabe, ang bilis talaga ng araw. Parang Friday lang nung minsan, eh, so ito na naman, Friday naman tayo. So ayan, sa ating mga viewers, hello, hello. Sige, itag niyo na yung mga teammates niyo or your friends, colleague, okay, or anyone na tingin niyo benefit sa ating story ngayon, okay, may inspire sa story na maririnig natin this afternoon. Alright, so sige, I think we can start now. We now have, ayan, meron na tayong mga viewers. Ayan, hi Miss Mayet, hi Miss Dana, hi Miss Ken. Hello, hello. Ayan, team live from Bataan. Hi Johan. Okay, sige, let's start. Kasi alam ko yung iba dito, ano na eh, medyo late tayo ngayon, no? So, ako excited na rin ako. Kasi may appointment din ako after this. So, sige po. Yeah. Again, welcome to our Friday Pray Story. One of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. So the more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So this afternoon, let's practice our thankfulness muscles. Okay? So by the way, my name is Sherry and kasama ko po this afternoon si Miss Alfie, and we are so excited to introduce our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag team live, and if you're watching this on a replay, please use hashtag team replay. Okay, sino excited to introduce our guest? Ako excited ako. So, bago yon, so konting background lang sa ating guest. So, for our today's guest was a bank employee who resigned due to the difficulty in finding a helper for her kids. Sinong nakaka-relate dyan? She volunteered as a bookkeeper while being a full-time mom. After persevering to learn online bookkeeping, she now has one direct client and also a full-time bookkeeper in a firm. Wow. So let's learn more about her journey to having one direct client and a full-time bookkeeper in a firm and how she manages her time as a full-time mom and handles her client. Let's uncover her inspiring journey in today's episode of Friday Pray Story. Let's all welcome Miss Janice. Hello, Aha! hello po. Magandang hapon. Magandang Hi, hapon. Miss Jenny. Sa wakas nakita Hello na po. kita. Ah, Okay. hello po. Kamusta po weather diyan? Mainit po dito sa amin eh. Hmm, oo nga. Okay. Pero yung Paranaque, paiba-iba, no? 'no? Po, sa Narinig Parañaque ko po. kanina. Oo. Pag may narinig po kayong tunog ng eroplano, malapit kasi kami sa airport eh. Wow, Okay. okay. Sige, sige. So, nasanayan niyo na Miss Janice, 'no? Opo. Nung una hindi kami makatulog eh, pero as time goes by, nakasanayan na rin. Ayun. Sige, sige. Okay, sige, 'wag na nating patagalin, Miss Alvi. Ano nga ba ang first question natin? First question again. Okay, Miss Jenny, before you started your freelancing, kwentuhan mo naman kami, yung backstory mo po. Okay. Okay po. So, hello po sa lahat ulit. I'm Janice Banaag po. Originally from Ilocos talaga ako. Pero ngayon nasa Parañaque kami. So, a little bit of my backstory, bakit ko na naging love si bookkeeping is growing up as a child, exposed talaga ako sa numbers kasi meron kaming small business. Tapos may instance nung high school, may nagbakasyon kaming kamag-anak, from Manila. Nagtatrabaho daw siya sa bangko at CPA. Sabi ko, parang ang big time naman ito. Kasi hindi siya nag-bus pa uwi. Meron siyang sasakyan. Sabi ko, parang siguro ang laki ng sweldo sa bangko. Maging CPA nga din ako at mag-work sa bank. Sabi ko, ganyan. So, college, nag-enroll ako as accountancy. Kaya lang, ang hirap talaga ng screening that time. So, I shifted to management accounting. So after graduation, alam mo na, typical na taga-probinsya, luluwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. So hanap ako talaga sa bangko pero hindi pa pinalad that time. So I landed a job sa isang family-owned business as accounting assistant. So after mga ilang years,
nag-try ulit ako mag-apply sa bangko. Kasi alam mo yun, yung dream job mo, gusto mo talaga. So, luckily, natanggap naman ako. And yun, I stayed for almost 7 years. Tas yun nga, dahil nahirapan akong maghanap ng helper para sa mga bata, my eldest at that time was mag-grade 4 and yung youngest ko naman is 2 years old. So, ang hirap kasi pag may nahanap ka after ilang weeks, aalis na naman. Kailangan mo na naman mag-leave, di ba? So, yun sabi ko sa asawa ko, ako na nga lang ang mag-aalaga sa mga bata. Sabi kong ganyan. So, yun, before TBSA, I'm a full-time mom talaga. Almost 7 years din. Tapos, I'm doing volunteer work lang dito sa community namin. So, nakilala ko si TBSA through my friend. Hi ma'am, nanonood ka ngayon, alam ko. Last year, April yon, hindi ko makakalimutan. So, sabi niya, i-check mo yung TS Vab na Facebook kasi exclusive siya for bookkeepers. Tapos pag-check kong ganyan. Sakto, ang Friday Praise Story is si Miss Jeline Aban, di ba? Big Sabi ko, wow, ang galing naman nito. Ang natuwa ka kasi, ay may ganito palang community. So, pwedeng-pwede ka palang mag-work ulit kahit nasa bahay ka. So, yun. Sakto, may early bird registration ng batch 7. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako mag-register. So, nag-register agad ako, di ba? So, buong week ng May, sa umaga yan, habang naglalaba, luluto, kikinig lang ako ng Friday Praise Story kasi grabe maka-inspire. Tapos sabi ko pa nga, kailan magka-client ako para makapag-guest din ako dyan. Yun. Tapos sa hapon yan, yun mga inaaral ko yung mga YouTube nyo sa Zero, sa QuickBooks, ganyan. Tapos nung enrollment na ng batch 7, lagi akong present yan sa mga ni coach. From basic bookkeeping hanggang sa financial analysis, present ako sa mga pa-webinar ni coach. Kasi sabi ko, ang tagal ko nang natenga sa bahay, baka hindi ko na alam ang debit at credit. Sabi kong ganyan. So, napaka-helpful naman kasi hanggang ngayon, nagagamit ko talaga siya, promise. So, yun, mga bandang July, may nag-reach out sa akin sa LinkedIn. Papa-catch up daw siya, clean up, ganyan. Kaya lang, ang problema, lost pa naman daw siya ngayon. So, hindi rin siya nag-progress kasi wala siyang budget. Tapos, nung mga August na, ang challenge is over BCS. So, ako naman, offer naman lahat ng BCS. Tapos, naalala ko nga itong nag-reach out. Sabi ko, baka walang pera. Since wala tong pera, offeran ko kaya ng BCS para lang, di ba, syempre, para lang maka-experience. So, sabi niya, umuo naman siya. So, yun, September ginawa namin. In-offer ko sa kanya 2 months. Tapos 2 weeks ko siya ginawa. Tapos after nun, akala ko, siya na yung first client ko. Tapos hindi pa rin pala. Di ba? Hindi pa rin. So, sakto naman, I'm so grateful. Inofferan ako ni coach ng internship. Grabe. Thank you po, Coach Alfie. Na-master ko talaga yung pag-convert, pag-import, at pag-recon. Yun talaga. Gamit na gamit ko yun sa first client ko. So, pero matagal bago dumating si first client kasi naalala ko batch 8 na, wala pa rin akong client eh. So, inoffer na akong mag-SGL that time. Sabi ko, sige, wala naman akong ginagawa. Para lang may makausap, iba kasi yung may nakakausap ka eh. So, mga February na, patapos na yung batch 8, sabi ko, Lord, ano ba to? Matatapos na yung batch 8, wala pa rin akong client. That time kasi need magpa-opera ng mother ko sa mata. Sabi ko, isa kasi si mother ko sa reason bakit ako nagpursige ng ganito. So, sabi ko, Lord, ano ba to? Pero 2 weeks before nun, may nag-reach out naman sa akin sa OLJ naman. Tapos sabi niya, can you do a catch up on my books for 2 years? Ganyan. Tapos I own beauty products. Sabi niya beauty products daw. Sabi ko, ala patay, e-com to. Sabi pa naman ni Coach Alfie, wag daw muna kami sa e-com kasi di ba madugo yung e-com. Kaya lang sabi ko, andyan na si client eh. Aaralin na lang, bahala na. So kahit kabado, sabi nga ni Coach, do it afraid. Sabi ko, yes, I can help you. Yan. So yun, nag-catch up kami.
After 2 weeks pa siya nag-reply. Tapos nung pag-reply niya, sabi niya, "Can we do a Zoom?" Akala ko mag-i-interview pa, ganyan. Yun pala, yun na yun, nag-orientation na kami. In-access ko na yung books niya. Tapos yun, nag-start na ako sa kanya. So, um, first, first day ko sa kanya, last AC naman namin ng batch 8. Yun. So, siya yung first client ko. Tas ang usapan lang kasi namin is cash up lang, clean up. Pero 2 weeks pa lang akong gumagawa sa kanya. Sabi niya, "Hi Janice, I would like you to be my bookkeeper. I would like you to maintain my books." Sabi na niyang ganyan. So, di ba, may retainer ka na. So, yun, napakasaya lang ng journey. Tas sa second client ko naman, which is yung sa firm, kasi mga April na yun eh. So, syempre, unti na lang yung gawa pag maintain, di ba? April. Tas gusto ko talaga din matry sa firm. Though hesitant din ako kasi sabi nga nila, ang dami daw ginagawa, 'di ba, sa firm. Tapos mostly graveyard kasi yung nakikita ko. For health reasons, hindi ko din bet yung graveyard. So, mga April may nakita ko sa OLJ, mga 4 ata yon. 4 na flexible daw. So, apply ako dyan sa 4. Out of sa 4 na yon, may sa akin ng interview na isa. So, interview, tapos sabi ng CEO, "I don't want this to be formal." Sabi lang niyang ganyan. "I just want you to tell the story. How do you, your experience about QuickBooks?" Di sabi kong ganyan. Siyempre, binida ko yung sa online course natin. Sabi ko, "I enrolled in an 8-week online course." Sabi kong ganyan. I even do a BCS where I help that client. Sabi ko, nakita niya yung mga major expenses niya na nakapaggawa siya ng cost-effective measure. Sabi kong ganyan. Tapos, sabi ko din, I also did an internship. Sabi kong ganyan. Where I was able to reconcile books for digital marketing and e-commerce. Ganyan ako sa kanya, di ba? With confidence, syempre. Tapos sabi niya, "Wow, that was so great." Sabi niya ganyan, no, di ba? Gawin niyo din yan, mga guys. Ibida niyo yung course natin. So, ang sunod na sinabi niya, "When can you start?" Yun ang sabi niya, "When can you start?" Sabi ko naman sa sobrang tawa, "I can start immediately." Sabi ko, so yun, kinabukasan, start na ako sa kanya. So yun po yung full-time ko. Though US siya, US based, pero yung time ko is PH time. Yun. So, wala naman ako sa bangko. Lagi naman akong nasa banking tab ni QBO. At hindi lang numbers yung nakikita ko, in dollar sign pa. O, di ba? Nice! I like that. Ang ganda nun ah. Wow, ang Nasa galing. banking Congrats, tab, Miss ganda. Janice. Meron lang akong itatanong. So, Yes po. sinabi mo, nakuha mo yung isang client, nag-usap kayo, parang orientation na. Saan ka niya nakita at ano yung nakita niya? Bakit hinar ka niya agad? Nahanap niya daw po ako sa OLJ. So, siguro kasi optimize din yung profile ko sa OLJ, tas active ako sa OLJ kasi everyday siguro mga ilang beses ako nag-check-in sa OLJ. So, kasi pag active ka doon, pag nag-search yung employer, nag-a-up yung resume mo. So, yun, siya yung nag-reach out sa akin sa OLJ. Wow! Oh, 'di ba guys? So, narinig niyo yon, tip na yon. Yes. OLJ is Yes. onlinejob.ph. Okay guys, mga Opo. nagtatanong sa ating mga beginners, mga gusto na makakuha agad ng clients. Ayan, another way yan to get clients. Okay, sige. Ang galing ito mga comment dito. Sabi, very inspiring, Miss Janice. Okay. Ang bongga. O nga naman, hindi ka na lang sa bangko, no? Hawak mo yung banking ng mga foreign clients. Yes. Nakakatawa. Aray, ayun ah. Bongga talaga. Turuan mo ako maging confident. Wow! Yan. Seriously. Kung gusto niyo maging confident na ko, umattend kayo ng AC. Talagang mabuboost yung confidence yung magsalita sa Tama. harap ng camera. Yun. True. Love Yeah, it. that's a Totoo great yan. advice. Ayan. Showing Okay, up. Miss Janice. Okay, next question. Since nag-freelancing ka na ngayon, no? Meron ka ng mga clients. Okay. So, ano naman yung mga na-encounter mo na challenges and paano mo ito sila, hinarap? Okay.
Yung challenge po kasi ng freelancing since ikaw lang sa bahay ka, 'di ba? Wala kang makakalabit sa tabi mo. Uy, paano ba 'to ginagawa? So ang kaakibat mo diyan is YouTube, Google kasi hindi naman lahat ng ipi-PM mo makakasagot agad. So kailangan mo lang talagang maging resourceful. Tas since nga full-time mama ko, wala kaming kasama. Ako din gumagawa lahat dito sa bahay. Luto, laba, ganyan. So kailangan mag-adjust din sa time. Ang ginagawa ko niyan is, gigising ako siyempre ng maaga para makapag-start ako ng maaga. Tapos para pagdating ng time na ng trabaho, yun na lang yung gagawin ko para maka-focus din ako sa trabaho. Yun po. Wow, ayun. So, may time management si Miss Janice, no? Okay, mahirap din kasi yan eh. Pag wala kang routine, okay, nawawala ka, eh maganda din yung advice mo na most of the time mag-attend ng AC, no? Kasi Yes po. iba kasi yung meron tayong support group. Kasi not at all times na okay yung natin, ano tawag nito, yung mga pakiramdam natin o yung mga na-encounter natin everyday, syempre, so, pag meron tayong supporting group, ayan. So, yan yung nakakapag-motivate sa atin. Okay. Yes So, po. eto Miss Janice, working from home, what could be the benefits na iyong na-enjoy ngayon para po Siyempre, sa'yo? marami po. Unang-una dyan yung time. Hindi mo na kailangan mag-commute ng 2 to 4 hours para lang makapasok, makauwi, di ba? So, minsan 5 minutes, ay, kailangan ko na pala. Diretso na ako sa working station ko. Uy, mag-i-in na ako. Yun, unang-una talaga time. Tapos pangalawa po, syempre, financially, di ba? So, imagine mo nasa bahay ka lang, pero kumikita ka. O, di ba? Tapos, syempre, peace of mind. Kasi, knowing na nasa bahay ka lang, nakikita mo yung mga bata, natuturuan mo, di ba? So, yun, napakalaking tulong talaga ng nasa bahay lang na nagtatrabaho. Ayun. Okay. Speechless. Yun talaga pag mga nanay, no, Miss Alfie, ayan, iba. Yung peace Mm, of mind. Wala oo, siyang katumbas na amount, di ba? mm. Solid. Kasi Grabe. kasama ko Thank sila eh. Okay. Tulad ko, pag, halimbawa, nag-board na ako sa work ko, puro na numbers nakikita ko, naduduling na ako. So, punta lang ako sa room, tulog siya, ayun, i-hug mo lang, okay ka na, di ba? Opo. So, yan yung hindi matumbas ng pera. Okay. Mm. Hindi Minsan iniiwan. nagtatrabaho ka, re-request siya, Mama, can I hug you? Oo, Ganyan di siya. ba? Yun, Oo, opo. ganun. Okay. Yung mga moments, nag-moments na tayo. Mm. Yes. Okay. Eto Miss Janice, no? Pang Miss Universe na question. So, for you, how do you define success? Yan. Success for me is being able to overcome your doubts, overcome your fears, being able to step out of your comfort zone in order for you to achieve that dream that God has planted in your heart. So lahat tayo may dream eh. Nasa atin lang kung gusto ba nating mag-step up na i-achieve yon, 'di ba? Kasi hindi lahat may yung will na i-achieve yun. Sasabihin nila, ay baka ganito, baka ganyan, wag na lang. So paano mo ma-achieve yung dream mo kung hindi ka step out of your comfort zone. So, yun po para sa akin ang success is being able to step out of your comfort zone and being grateful in every step of the way and being happy in everything that you do. Yun po. Wow. Pang Miss Ayun. Universe nga. Thank you po, thank you. Diba? Ganda, no? Yes. Going out of your comfort zone. Doon kasi yung growth eh. Walang growth kung nandun ka sa comfort zone mo. So, yun, mention din ni Miss Janice kanina about doing afraid. Yan, do it afraid. Ganun lang talaga, guys, 'di ba? Ganun talaga sa buhay eh. Tumatapang tayo kapag yung isang bagay, ginagawa natin kahit natatakot tayo. Lalo naman, syempre, kung legal naman yun at ethical naman yung gagawin mo, 'di ba? So, from the kung meron mang mistakes or failure, isa yun sa mga lessons na dadalhin mo rin for your next journey. Yes, So, true. wow, grabe. Nakaka-inspire, di ba? Thinking na
si Miss Janice, full-time mom, okay, kasama yung mga anak. Ngayon, at least, meron na siyang sariling career, no? Masasabi niya na, eto na yung para sa akin. So, and at the same time, nagagampanan niya yung role niya as a mother, right? So, iba Yes. din kasi yung kasama mo yung anak mo, ganyan. Tapos, simple pleasures, no? Kahit nasa bahay ka, di kung naboboard ka, magluluto ka, merienda kayo, ganyan. Yes po. Kasama mo yung mga anak mo. Okay? So, eto po, Miss Janice, syempre, no, lalong-lalo na ngayon na marami yung mga nanonood na we're planning to start this online bookkeeping and accounting career. Okay, what could be your best advice para sa mga nagpaplano na umpisan to, itong journey ng online freelancing? Yun, yung advice ko po is yung title na nilagay ko sa episode ngayon, Passion, Persistence, and Faith. Passion, siyempre i-assess mo yung sarili mo, 'di ba? Is this really something that you love? Kasi hindi pwedeng, kumikita si ganito ng malaki. Gusto ko din yan, di ba? So, kailangan talaga i-assess mo what is your why? Bakit mo siya gagawin? So, second is persistence. If you have that passion, you will persist kahit ilang rejection pa yan. Kasi ako hindi naman agad-agad na natanggap ako. Ang dami ko ding in-applyan. Di ba? So, persistence talaga. Kasi kung nakatanggap ka lang ng rejection ng mga 10, ayaw ka na, di isipin mo 1 year from now, ganun pa rin yung pag umayaw ka. Instead kung nagtuloy-tuloy ka, malay mo 1 year from now, di ba? May client ka na. So yun. And syempre faith. Kailangan mo ng faith. Pag alam mo sa sarili mo na ginawa mo na lahat, commit everything to the Lord kasi He will give naman the right client for you kapag alam niyang ready ka na. So yun, have your passion, persist, and have faith talaga. Tapos sa mga naka-enroll naman ngayon sa TBSA, guys, make the most out of your investment. Attend kayo ng live webinars as much as possible kasi napaka-helpful talaga nun. Mga turo ni coach, yung mga reconciliation discrepancy, mga yung bill payment, yung sa anong tawag? Ang mga undeposited funds, unapplied, yan. Talaga hanggang ngayon nagagamit ko siya. And syempre, attend ACES as much as possible. Wala man kayong sa tingin nyo ma-share, may mapupulot kasi sa experience ng iba na magagamit nyo sa journey natin. So, yun po. At syempre, kailangan manood din kayo ng FPS every Friday kasi hindi nakaka-inspire talaga dyan. Nung mga time na parang napapagod na ako, dito ako humuhugot nood lang ako ng nood ng FPS kasi may ganun pala, magawa nga din yun, di ba? So yun po. Yun po yung message ko. Kaya yan, dahil sa sinabi mo, Miss Janice, mas ibuboost natin ang ating mga fellow bookkeepers sa loob ng TBSA na mag-share ng kanilang journey, diba? Kasi hindi natin alam yung story mo, maaring makapagpabago ng buhay din ng ibang tao. Bakit naman itatago mo yon, diba? True. So, i-share natin. Dahil tayo rin nakinabang or na-sharean din tayo nung blessing na yun. Let's share it. Pay it forward, diba? So, Yes. nice. I like it. Passion, persistence, and faith. So, dahil medyo mabilis tayo, may isa lang akong question sa'yo. Isa pa. Para sa'yo, Miss Janice, what makes a good support group? A good support group is your safe space. Pwede mong ma-share kahit yung hindi ka mahihiya na ganito yung nararamdaman mo kasi syempre sa journey natin, hindi lahat naiintindihan So, free ka na i-share yun kasi di mo alam, ganun din pala yung nararamdaman ng mga kasama mo sa group. So, once na nagkakaintindihan kayo, di ba parang mabuboost yung mo, yung emotions mo. So, parang magpuporsige ka ulit na magtuloy-tuloy dito sa journey natin. So, yun po. Tsaka sa, yung group kasi natin is, hindi lang naman talaga siya pang kung ano nang wins mo, anong challenges. Pwede ka din mag-share ng anything kasi. So, yun po sa akin.
Yes, yes. Parang yun Yun. nga, family, 'di ba, Miss Alfie? Yes. Tama. Okay. Wow. Right. Okay, so we're happy to hear yung inspiring story mo, Miss Janice, no? So, naalala ko pa noon, marami akong binabato sa inyo na catch up na project sa digital Yes marketing. po. Okay. Doon So, talaga ako nahasa, coach, sa mga catch up na yun eh. ayun. So, at least, di ba, pag nakita mo na yung need ni client, clean up and catch up, kaya ko yan, carry ko yan. Okay? Yes So, po. kasi, dahil sa persistence mo, ayan, kumbaga pa, kung may pinapagawa sa iyo, ayun, ginagawa mo lang siya, yung laging sinasabi ni Miss Shari, do it afraid, okay? And then, getting out from your comfort zone. So, isa din yan, no? So, kumbaga pa, kailangan din kasi natin ma-realize na kung meron ba tayong ginagawang kakaiba ngayon, and then, mag-expect din tayo na may kakaiba ding result. Okay? Kaysa yung ulit-ulit na lang yung ginagawa, and then, nag-expect naman tayo na may kakaibang resulta, di ba? So, dapat mag-start din yun sa sarili natin. Okay? Right. So, Ayan, yeah. sige po. Alright. So, yan, grabe, no? 1 week na naman po yung natapos. And grabe, ang bilis ng discussion natin, ang kwentuhan natin this afternoon. So, siguro bago tayo matapos, I just want to share dahil na-mention kanina ni Miss Janice about peace of mind. Ayan, dahil Friday ngayon, 'di ba? So, thank God it's Friday. Ang kagandahan naman po sa atin working for home or freelancer or mga bookkeeper, virtual bookkeepers or virtual accountants is that syempre sa una po talaga mahirap na mamili ng mga clients natin. But eventually, once you got that first client, medyo nabubuo na yung confidence eh. And then eventually, nakakapamili ka na kung sino na yung mga taong pwede mong makatrabaho. Kasi nga, if pag-uusapan natin yung peace of mind, sabi nga, if it cost you peace of mind, the price is high. 'Di ba? So, kung yung bagay na yun hindi naman siya worth ng peace of mind mo, I don't think that's the right fit or the right client for you. And Miss Janice mentioned about health. And yes, guys, napaka-importante yung health natin. Because health is wealth. Okay? Paano tayo makapagtrabaho? Paano tayo makapag-share? Paano natin maibibigay yung mga pangailangan ng pamilya natin? Kung tayo mismo hindi natin inaalagaan itong temple of the Holy Spirit, which is our body. 'Di ba? So, take care of your body as well. Especially our mental health. Tayong mga bookkeepers dyan, accountants, talagang minsan na-torture ang ating mental health. So, please take care of your mental health as well. Together with Yeah. your physical health. Very important yan. Yep. So, gratitude is one of the sweet shortcut to finding peace of mind and happiness inside. So, ayun, always be thankful. Kahit gaano pa kaliit or kalaki yan, be thankful. So, thank you, Miss Janice. Sobra kaming na-inspire sa story mo this afternoon. Ayun. And marami pong makakapanood nito at sigurado sila naman po yung makakapagsabi na, ay sana next time, ako naman yung mag-guest sa Friday Ah, Pray Story. Yes. Nice. Anything to add, Miss Alfie, before we end? okay. So, if you are planning to start this online bookkeeping and accounting career, we have free guides naman, no, inside our TS Bob Facebook page and YouTube channel pa natin. Marami pa tayong free videos. So, like, yung minimension ni Miss Janice, if you want to hear, mas maganda kasi yung mga stories, no, coming from the bookkeepers who already started their journey. Ayan. So, mapapanood nyo rin yan sa ating YouTube channel. Okay? Kumbaga pa, maghahanap kayo. Minsan kasi, kasi tayo naghahanap tayo ng story na parang pareho sa atin, no? Right? So, even, I think naka 70 na tayo, 70 plus, Friday Pray Story, no? So, ayun, gawin mo na lang siyang tawag nito, parang podcast or Netflix. Okay. Opo. Para palagi tayong ma-inspired, no? Kailangan din kasi yun Parang natin, no? narinig ko nga yan, Miss Alfie, 'di ba? Sabi nga may nagkwento, parang ginawa niyang Spotify daw yung Oo. yung Friday Pray Story, may nagsabi nun eh.
Pang ano yan eh, Mm. pampabuhay ng ano natin. Yes. Kumbaga pa, yung mga natutulog na mga dreams natin and goals. Okay. Yep. So, ayun. Exactly. Mm-hmm. So, ayun guys, just quick announcement lang po. So, and I think this is the last day. We're just filling out a few slots for our TBSA batch, and since we announced that we quickly reopened the enrollment, so dahil kinancel na po namin ang batch 11 this year, yun nga, na-mention natin about health, na-mention natin about yung pag-aayos po ng mga trainings ngayon. Marami po kaming plano for TBSA this year. So, kailangan din po namin mag-recharge para magawa yon. So, ayun guys, if you're interested at kaya nyo pa pong humabol, okay, I think the enrollment is still open. I think until today na lang, few hours, i-close na po namin. So, sa mga habol, idadrop na lang po namin yung link dyan, or you can message us for the enrollment link. So, ayun lang. Thank you so much, guys. And see you next week for our another episode of Friday Praise Story. Thank you, Miss Janice, and God bless you. Yes. Thank You you, Miss po. Alfie. Thank you.